Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Adabul Muta'allimin. Iba kasi libro na dala ko eh. Dapat yung Nakid, yung Nawaqidul Islam pala. Pero kunin na natin ito inshallah. Sa sumunod na chapter, Fadlu at Tabkiri li Majlis al-Ilm. Yung kainaman ng pagdating ng maaga sa mga pag-aaral. Sa inyo, siyempre, yung pagdating ng maaga sa anumang bagay ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng tao doon sa bagay na yun. About trabaho, pinahalagahan mo, pupunta ka maaga, hindi ka malilate inshallah. Ibig sabihin ng maaga, dito, yung maaga na na sakto lang yung dating mo, umaga ka ng konti, yun yung tinutukoy dito, na hindi ka nalilate sa anuman. Inshallah, lalong-lalo na sa pag-aaral. So kapag ang bagay pinahalagahan ng tao, sala, trabaho at iba pa, darating siya ng maaga para doon, inshallah. Hindi parang naghahabol lang siya, parang naabala lang siya na istorbo, tapos saka lang siya pumunta doon, nung kailangan na niyang pumunta. So yung pagpapaaga ng pagdating ay pagpapakita ng pagpapahalaga ng tao sa anumang bagay. Pagpapakita ito ng pagpapahalaga ng tao sa anumang bagay. Sinasabi, mimma yanbaghi an yahrisa alayhi al-muta'allimun wal-muta'allimat al-mubadaratu lil-huduri mubakkirina li majlisil ilm. Kabilang sa mga marapat na pagsikapan ng mga mag-aaral na lalaki man o babae ay ang maagang pagdating sa mga pag-aaral. Wa'ani bihi kulla makanin lid-dirasati min al-madaris wal ma'ahid wal jami'at wa gayriha. At tinutukoy daw dito ni Sheikh na mga majlisul ilm, mga lugar ng pag-aaral, lahat ng lugar ng pag-aaral. Ito man ay sa madrasa, ibig sabihin yung literal na eskwelahan, merong elementary, high school, ganon. Sa mga ma'had, yung mga eskwelahan na non-formal na eskwelahan, pero yung pagtuturo nila, may merong, kumbaga, sinusunod na curriculum. At Jamia University, at iba pa. Kasama na rin dito yung mga masjid, inshallah. Actually, mahalaga yung sa masjid kasi yung mga masjid ang tinutukoy talaga doon sa hadith na bumababa ang mga anghel kasama ng mga nagtitipon dito upang mag-aral. Yung hadith, ma min baitin min buyutillah, walang anumang bahay na kabilang sa mga bahay ni Allah na nagtitipon dito yung mga tao. Kung saan binabasa ng mga tao rito yung aklat ni Allah, tinuturo nila ito at pinag-aaralan sa isa't isa. Liban na lamang nabababa sa kanila yung mga anghel at babalutin sila ng habag ni Allah. Wadakarahumullahu fi man endah, at babanggitin sila ni Allah. Ibig sabihin, pagmamalaki sila ni Allah doon sa mga kasama ni Allah na mga anghel na nandun sa langit. Sa mga masjid, ang pangunahin na tinutukoy doon. Fayahduru likaatu dirasa qabla bud'id dars liyakunu ala istidadin wa tahayyuin lis-sima'i ad-durus. Sa layunin ng pagdating ng tao ng maaga sa mga pag-aaral ay upang sa pagsisimula pa lang ng pag-aaral, nakahanda na siya. Nakahanda na siya sa pakikinig ng pag-aaral, insyaallah. Kasi katulad lang dito ng ibang mga bagay. Kapag yung tao late na dumarating sa isang bagay, halimbawa, nagmamadali ka, di ba? Parang sa sala. Kung hindi ka nakarating ng maaga sa sala, narinig mo nag-iikama na, so nagmamadali ka, hihingalin ka pa, hinihingal ka pa habang nagtatakbiratul ihram. Kaya nga, naiulat sa mga hadith na yung tao, kapag papunta sa sala, ay maglakad lang siya ng dahan-dahan. Yung normal niya na lakad, hindi niya kailangang tumakbo. Nang sa gayon, pagdating niya sa saf,
hindi siya hinihingal at hindi siya maaabala kumbaga ng kanyang hingal na siya ipanatag inshallah doon sa sala. At kasunod sinabi, wa mimma yadullu ala fadlit tabkir, at kabilang sa mga kainaman ng pagdating ng maaga, iniulat ni Imam at-Tirmidhi na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. O Allah, biyayaan mo ang aking ummah sa kanyang bukur. Yung bukur, kumbaga, yung pagdating nila ng maaga sa mga bagay-bagay na mahalaga. Lalong-lalo na sala, pag-aaral, jihad, da'wah, at iba pa. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha ba'atha sariyatan o jayshan, ba'athahum awwalan nahar. Nainding pala sa kahulugan ng bukuriha dito, biyaan nawa ni Allah ang aking ummah sa kanilang umaga. Yung umaga, ibig sabihin, yung mga oras ng Fajar at yung mga oras pagkatapos ng Fajar na ginugugol nila ito sa makabuluhang mga bagay, inshallah. Yung nga dito, alhamdulillah, tuwing after Fajar, meron na tayong lecture. At yung nga, iniulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuwing nang magpapadala daw siya ng mga sundalo o ng patrolya, ipinapadala niya ang mga ito sa umaga. Ipinapadala niya ito sa umaga. Awwalun nahar, wakana sakhrun rajulan tajiran. So meron daw isang lalaki, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangalan niya si Sakhar, siya raw ay negosyante. Fakana idha ba'atha tijaratan ba'athahum awwalan nahar. Fa'athara wa kathura maluhu. At gayon din sa kanyang ginagawa nga rin tuwing magnenegosyo siya ng maaga. Kumbaga, nagbebenta siya, namimili, nagtitinda, maaga siya nagbubukas ng tindahan, at nagkaroon ito ng epekto sa kanya na yung dumami ang kanyang yaman, alhamdulillah. So katulad lang din ng mga negosyante sa panahon ngayon, maliit man o malaking negosyante, maaga silang nagsisimula. Yung mga nagtitinda sa palengke, maaga pa lang pupunta na yun sa bagsakan ng gulay, kukuha ng gulay, mag-aangkat o isda, o ano pa man. Tapos babalik yan doon sa kanilang mga pwesto sa palengke bago pa man lumiwanag. Kaya maaga silang nakakapagtinda at nakakapagbenta doon sa maaga rin na namimili. Kasi marami rin yung maaga na namimili ng kanilang mga pangangailangan. Kaya nga yung Muslim na laging late sa Fajar, dapat nahihiya siya. Nahihiya siya kasi yung kuffar, minsan nga mas maaga pa sa ating gumising kuffar eh. O, gigising tayo, di ba? Oras na ng adan ng Fajar halimbawa. O kung may mga magtatahadyud, mga isang oras, kalahating oras bago mag-Fajar, alas 4 gigising. Yung kuffar, alas 2. Nandun sa Divisoria, nandun sa Balintawak, nandun na yun sa bagsakan ng isda. Nandun na siya, namimili ng paninda. Pero yung Muslim, pag Fajar, dito magmamadali pa. Iba yung diskarte ngayon ni Manong eh. Kahit ikama na, magsusun na yun para hindi lang siya halata na nagsusun na araw-araw after Fajar. Kahit ikama na, hindi dapat ganun eh. Dapat pag ikama na, tumigil ka na ng sunna. Yun ang pinaka mainam. Kasi din eh, ang mangyayari din yan, nagsusunna ka bago magsusunna ka habang nag-iikama. Ilang beses ko siya nahuli nun eh, mag-iikama na tayo dito, papasok siya. Nagsisimula yung ikama, magtatakbir at liharam pa yun, hahabulin niya yun. Anong saysay nun? May nadali mo yung sala. Diba? So walang kumbaga, walang katiyakan kung tanggap ba yung ganong sala na ginawa mo ng mabilis. Yung ikama, gano'n na ba kabilis yung ikama? 20 seconds. Tapos, yung unang raka, ilang minuto. So yung ipipilit mo pa yung dalawang raka, wala na, mamadaliin mo na talaga yun. Mainam, maging maaga ka sa sala, inshallah. Maging maaga ka sa sala, maging maaga ka sa pag-aaral na katulad ng tinutukoy nga dito. Sige, binanggit ni Imam at-Tirmidhi, yung tungkol daw kay Sakhar al-Ghamdi, yung kanina nga, yung maaga siya na nagnenegosyo,
hadithun hasan, ito raw ay hadith na hasan, wala na'rifu li Sakhrin al-Gamdi an Nabi sallallahu alaihi wasallam gaira hadal hadith. So itong si Sakhar al-Gamdi, kabilang nga siya dun sa mga nag-ulat ng hadith kanina, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. O Allah, gawin mo mabiyaya ang umaga ng aking ummah. So sinabuhay nga ito ni Sakhar al-Gamdi, na dahil doon kapag magninegosyo siya, ginagawa niya ito ng maaga. Alhamdulillah. Again din, sabi yung author, وَيُحْسِنُ بِنَا أَن نَتَنَاوَلَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ عِدَّةِ جَوَانِبٍ. So marapat na tatanggapin natin o isa sa buhay ang hadith na ito sa iba't ibang mga kaparaanan, insyaallah. Na unang-una, sa kahulugan ng hadith, ma'na al-hadith annahu du'aun min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi an yubarikallahu li ummatihi fima yaqumuna bihi min a'malin fi awwalin nahar. Sa hadith na ito, unang mauunawaan natin dito ay yung dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawing mabiyaya ni Allah ang umaga ng mga Muslim at anumang gawain na gagawin nila rito. Lalo naman kung mabuting gawain ang gagawin mo rito. Pag-aaral, pagtatrabaho, pagbabasa ng Quran, salatul fajr. So lahat ng ito ay marapat na gagawin ng maaga, inshallah. Wakhassa al-bukura bil barakati li kaunihi waqtun nasyat. At special na tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagpapaaga sa mabubuting mga gawain dahil ito ay mga oras ng pagiging masipag, insyaallah. Kasi kagagaling mo lang sa tulog, masigla ka pa. Masigla ka pa sa mga panahon na ito, insyaallah. Buo pa yung lakas. So mainam na samantalihin mo yung mga oras nito, insyaallah. Kaya nga sa Islam, kumbaga, rekomendado talaga na matulog ka ng maaga. Tulog ka ng maaga, gising ka ng maaga, nang sagay mahaba-haba ang tulog mo sa gabi. Kasi iba pa rin talaga yung tulog sa gabi. Diba? Naranasan niyo yung magtrabaho ng gabi, tapos sa araw ka natutulog. Iba pa rin yung tulog talaga sa gabi. Ibang tulog sa gabi. So matulog ka ng maaga. Wala ka namang gagawin din sa gabi kung halimbawa, hindi mo tayo katulad ng kofar, may sinusubaybayan pa na telenovela. Sunod-sunod yun. 4 na telenovela sa gabi. Tapos manonood pa yun uli ng pelikula. Tatapusin pa niya yun. May nakita siyang series sa Netflix. 10 episode. Nabitin, siya, isang episode, maganda pala yung series. Tinuloy-tuloy na yun, napot siya alas 4 ng umaga. Yung mahirap sa mga ganun pagka nalulong yung mga tao sa mga ganun pelikula. Yung ganun na lang buhay ng kopar Ganun na lang buhay nila Parang kapatid ko, yung sa Tondo, yung pinupuntahan ko mapera yun, mayaman yun. Ang laki ng apartment nila. Siguro ganito kalaki sa masjid, tapos ilang kwarto yun kada palapag. Yung buhay noon, ganun lang, tuwing katapusan, maghihintay ng bayad ng upa ng bahay. Tapos araw-araw, iinom yun, manunood ng Netflix, maglalaro ng PlayStation. Yun ang buhay niya Yun, ganun na lang sila na kumbaga, umikot sa pagsasaya yung buhay nila. Kahit yung kahit yung mahirap na kuffar, di ba? Wala namang pagsasayahan masyado yun Maghanap yun talaga ng yung pagpapalipasan niya ng oras sa pagsasaya. Wala silang productive na nagagawa. Hindi katulad ng Muslim, o yung Muslim, kung wala ka naman din gagawin sa oras, kung di ka naman din magbabasa ng Quran o magsasala o ano pa man, di matulog ka na lang, mas mainam, inshallah. Nang sagay sa Fajar, gising ka, inshallah, at malakas. At sa umaga din, alhamdulillah. Kasi naririto nga yung dua ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawing mabiyaya ni Allah ang ating mga umaga. Yung la siyama ba'da al-fajri, haythu yakunu al-muslimu kad akhada nasibahu minan nawmi war-raha wastaykada li adai
salatul fajri ma'al jama'ati fil masjid. Yung napakainam na sisimulan ng Muslim ang kanyang araw sa pagiging masipag sa umaga, lalong-lalo na pagkatapos ng fajar na ang Muslim nakakuha na siya ng kanyang bahagi sa pagtulog at nakapagpahinga at nakagising na siya upang gawin ang salatul fajar kasama ang jamaah sa masjid. Thumma yantaliku ba'da dhalika li a'malihi binasyatin. Pagkatapos ito, kapag pumunta na siya sa kanyang trabaho ng masipag, wajada li annahu fi awwali yawmihi. Wajadda li annahu fi awwali yawmihi. Dahil sa kanyang maagang pagsisikap, magiging mahusay niyang magagawa ang kanyang mga gawain. Dahil sinimulan niya ito sa umaga. Wala zala baidan anil kasli wal khumul. At sa mga oras na ito ay hindi siya tinatamad at hindi siya naiinip o nayayamot. Kumbaga, kasi sa hapon, di ba, dahil na pagpaulit-ulit ang ginagawa mo, minsan naiinip ka na at inaantok ka na lang o gusto mo na lang na matulog at magpahinga. Pero sa Islam, actually, sinabatas yung hindi naman wajib. Ibig sabihin, napagtibay mula sa mga hadith at mula sa salaf, natutulog talaga sila sa hapon. Lalo na after duhur. Yung tawag nga doon ay kailula. Natutulog sila sa hapon. At actually, itong ugali na ito ng mga Muslim na matulog sa hapon, di ba nasakop nila yung Espanya? 800 years. Marami sa mga ugali ng mga Arabo, ng mga Muslim doon sa Espanya, ginaya na rin ng mga Kastila. Nung nasakop ng mga Kastila yung Espanya, buong Espanya nasakop nila, kasama yung Portugal, malaking bahagi ng mga kultura ng mga Kastila, nakuha nila sa mga Arabo. So yung mga Kastila naman, ang tawag nila sa pagtulog sa hapon, siesta. Yun na rin yung tawag natin sa pagtulog sa hapon dito sa Pilipinas. Kaya mga Pilipino, ugali na rin ng Pilipino yung matulog sa hapon. Actually, lahat naman ng tao, pero tayo, may specific tayo na tawag sa pagtulog sa hapon, yung siesta. Galing ngayon sa mga Kastila at galing naman din sa mga Muslim. Kasi mainam din yung pagtulog sa hapon. Actually, maraming mga pag-aaral yung nagpapatibay na mainam yung matulog sandali sa hapon. Kahit mga lang, 10 minutes, ganun, 15 minutes. So kahit nga mahiga ka lang sandali para makapagpahinga ka. Inshallah. Tapos itutuloy mo na yung trabaho mo. At yun nga, wala zala baidan al-kasli wal khumul, dahil dito nga siya ay magiging malayo sa katamaran at pagkainip. At pangalawang aral mula sa hadith na ito, anna na nakra'u fi hadal hadith jawanibul qudwa as-samiyah. So may kita natin dito yung magandang halimbawa mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التبكير ويدعو لهم بالبركة. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinihimok niyang kanyang umma na maaga na magsisimula sa kanilang mga gawain. At nanalangin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanila ng baraka, ng biyaya. At ito nga, lahat ng gawain nito, hindi lang trabaho o ano pa man. Bawa, tayo dito, di ba? Umaga, mag-aasikaso ka sa pamilya mo, okay din yun. May bibilang yun sa mga trabaho na magiging mabiyaya dahil ginawa natin ng maaga. O inasikaso mo yung manukan mo, inasikaso mo yung taniman mo, kasama yun doon. Lahat ng bagay na productive, kapag ginawa mo ng maaga, inshallah, ay magkakaroon ng biyaya. Inshallah. Magiging mabiyaya. Inshallah. Lahat ng gawain. Ako, ginagawa ko pag pag after Fajar, pagtapos ng lecture natin dito. Doon ako doon ako nag-i-edit ng video. Kasi pagka minsan kasi pag nakatingin ka ng matagal masyado sa sa computer, nakaantok din sakit sa mata. Kaya maaga ko siyang ginagawa. Tapos ibang gawain sa sa tanghali o hapon ko na siya ginagawa. Alhamdulillah. So yung mga bagay na ginagawa ng maaga ay may biyaya inshallah. Wa yakunu huwa awwalu
man yatamathal lidhalik. Nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya rin yung unang gumagawa nito. Sa kanyang sinabi na gawing mabiyaya nawa ni Allah ang umaga ng mga Muslim. Siya mismo, ginagawa niyang productive din yung kanyang mga umaga. So katulad nga nung nabanggit kanina, kapag magpapadala siya ng mga sundalo para mag-jihad, umaga niya ito ginagawa. Siyempre, marami sa mga pangangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nangyari din ng umaga. Nangyari din ng umaga, after Fajr. Halimbawa nga niyan yung, halimbawa niya si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diya minsan merong hadith. Nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga sahaba. Sa itong nito, yung pagkatapos ng sala. Hindi na nabanggit kung anong sala yon, pero maaring yung sala na yon Maghrib o kaya Asar o Duhur. Tinanong niya yung mga sahaba, sino sa inyo nag-aayuno sa araw na ito? Sumagot si Abu Bakar, siya daw. Nagtanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino sa inyo nakapagsadaka? Sino sa inyo nakadalaw na sa may sakit? Sino sa inyo nakagawa ng ganito at ganyan? Lahat ng yun si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sumagot na nagawa niya. So, ibig sabihin, kung halimbawa isipin natin na duhur nangyari yung hadith na yun, yung maaga pa lang siya ay nagsimula na, alhamdulillah. Yung nga, wayatbikuhu fakana alihi salatu wassalam, idha ba'atha jayshan aw sariyatan, wa hiya dunal jayshi, wa ta'idu firkatan minhu, wa yasilu adadaha ila 400, yab'atuhum awwalan nahar. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganito nga kanyang nakagawian na kung ready na yung mga sundalo, halimbawa may mga pagkakataon na tinipon niya yung mga sundalo na kapag umabot na sila ng 400, na yung kailangan nila na bilang ng mga sundalo, ipinapadala na sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng maaga, alhamdulillah. Siyempre, tinupad din ito ng mga sahaba. Thumahad as-sahabi rawi al-hadith, si Sakhar al-Ghamdi, ang nagulat ng hadith, yutbikuhu ala nafsihi fa innahu kana idha ba'atha tijaratan ba'athahum awwalan nahar. Ipinatupad niya rin ito sa kanyang sarili na kapag magnenegosyo siya, ginagawa niya ito ng maaga. So, halimbawa, meron siyang caravan ng mga paninda. So, maaga pa lang pinapalakad niya na ito para mamili ng paninda at magbenta. Fabarakallahu lahu fi tijaratihi. At ginawang babiyaya ni Allah kanyang negosyo, fa'athara wasara min tujari sahabati bi tawfiqillahi ta'ala thumma bisababi maraati sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. So siya ay naging kabilang sa mga sahaba na biniyayaan at ginabayan ni Allah. At sa pamagitan ng kanyang pagpapatupad sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yumaman siya sa kanyang negosyo, alhamdulillah. Pero syempre nga, naintindihan natin itong hadith na ito. Bagaman tinutukoy dito yung pagyaman ni Sakhar sa pagnenegosyo, hindi rin naman nga ibig sabihin na kapag hindi kayo mayaman, hindi ka nabibiyayaan. Hindi yan ang ibig sabihin nito. Kasi maaring mangyari naman nga na yung biyaya ni Allah darating sa tao sa iba't ibang anyo. Not necessarily yaman lang. Okay? Kasi yung biyaya ni Allah maaring nasa anyo ng malusog na pangangatawan. Maaring biyaya ni Allah ay nasa anyo ng mabuting asawa. Ang biyaya ni Allah maaring nasa anyo ng iba't ibang mga pagkakataon mo na gumawa ng mabuti. Not necessarily yaman. Kasi iba-iba yung paraan ng pagbiyaya ni Allah sa mga tao, hindi lang yaman. Ang kuffar kasi, titingnan lang nila yaman. Kapag wala kang yaman, wala kang kwenta. Hindi mahalaga yung pinag-aralan mo o yung ano pa man sa buhay mo. Makumatuwid ka ba? Kung matapat ka ba sa trabaho? Walang pakialam yun. Ang importante sa kanila, mayaman ka. Saka kanila igagalang kung gaano ka ba kayaman. Sa sunod na titingnan nila yung pinag-aralan mo. Tapos ka ba ng kolehiyo, yun, igagalang kanila. Pero pag hindi, wala kang kwenta. So sa atin, naunawaan natin na ang biyaya ni Allah maaring pinapadaan niya sa iba't ibang paraan. So, si Sakhar,
dito dumating yung biyaya ni Allah sa yaman. Kaya ikaw, kung magiging maaga ka sa mga mabubuting gawain, maaring iba naman yung biyaya ibibigay sa iyo ni Allah. Bawa, kalusugan, alhamdulillah. Yun nga, napakahalaga ng kalusugan kasi katulad nga nabanggit ko nung nakaraan, yung mayayaman, kapag nagkasakit, bandang huli hihilingin yan, kalusugan din eh. O yung mahirap, gustong yumaman, o nung yumaman siya, bandang huli nung nagkasakit siya, kalusugan pa rin ang hihilingin niya. So ang kalusugan ay mayroong, kumbaga, mataas dapat na antas ng pagpapahalaga sa mga tao. Kapag tayo ay malusog, ay nagpapasalamat din tayo kay Allah, inshallah. At pangatlong aral mula doon sa hadith, la tatawaqqaf yasiran inda tarjamati hada sahabi rawi al-hadith. So binanggit dito yung ilan sa mga detalye patungkol kay Sakhar al-Ghamdi. Fahuwa Sakhar bin Wada'ah al-Ghamdi. Nasbatun ila Ghamidi wa huwa batnun min al-Azad. So yung angkan daw ni Sakhar al-Ghamdi, nanggaaling daw sila doon sa angkan ng mga Gamid mula sa Azad. Yung Azad, isang tribo ng mga Arabo. Waqala al-Bagawi, sakanat Taif. Yung mga al-Ghamdi, yun nga, doon daw sila nakatira sa Taif. Doon sila nanggaling. Kaya nga yung hadith, actually meron lang mangilan-ngilan. Di ba may parusang kamatayan yung zina? Yung zina may parusang kamatayan. Pero actually, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang dalawa lang yung naalala ko na pagkakataon na meron talagang napatawan ng parusang kamatayan sa zina. At ang isa pa nga rito, siya mismong nagsuko sa sarili niya. Yung nga ito yung hadith ng hadith Ghamidiyah. Merong babae na al-Ghamdi na nakiapid. Ilang beses pa siya bumalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinumbong niya yung sarili niya para makapagtauba. Unang punta niya, hindi siya tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang balik niya, sumunod na balik niya, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saka na kapag manganak ka na. At sumunod na balik niya, nung nanganak na siya, pinatawad na siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng parusang kamatayan. Siya mismo sarili niya ang nagsumbong. Ngayon, nung binabato na siya ng mga tao, di ba rajam, yung parusang kamatayan, yung katulad din nung nangyari kay di ba kay Magdalena do sa Bible, yung pinigilan ni Isa alayhi salam yung mga tao na batuhin si Magdalena. Ang dahilan nun bakit pinigilan sila ni Jesus do sa Bible na batuhin si Magdalena, kasi hindi dumaan sa due process yung yung pagpatay kay Magdalena. Kumbaga nagtipon-tipon na yung mga tao, nakita nila si Magdalena na prostitute, gusto nilang pagbabatuhin, pinigilan sila ni Hesukristo. Yun ang ibig sabihin nun. Pero ngayon kasi yung mga tao ngayon, ang interpretasyon nila doon sa pagpigil ni Hesukristo doon sa mga tao na pagbabatuhin si Magdalena, ang interpretasyon nila, okay lang maging puta, okay lang maging prostitute, ganun na yung ganun na yung interpretasyon nila. Pero hindi. Kaya pinigilan yun ni Hesukristo kasi hindi pwedeng ilalagay ng tao yung batas sa sarili nilang kamay. Pero ngayon mga tao ngayon malikot ang isip. Lahat ng mga bagay na gusto nilang pahintulutan, mga bagay na haram, gusto nilang pahintulutan, iniugnay nila kay Jesus. Bawa yung baboy, haram, di ba? Sa mga Kristiyano, kaya daw naging halal yung baboy, na panaginipan daw ni San Pablo, na lahat daw ng mga pagkain na marumi, ginawa ng malinis ni Jesus. Na si San Pablo, bandang huli, siya rin yung sumira sa Kristyanismo. Siya yung nagpasok ng Trinity at napunta pa siya ng Roma. At doon sa Roma, inadapt ng mga Romano yung kanyang version ng Kristyanismo at yun na ngayon yan, yung Roman Catholic Church at iba pang mga relihiyon na umusbong mula rito. Tapos ito na nga, kay Magdalena, ginawa nilang dahilan yun o batayan na okay lang maging prostitute. Okay lang tumangkilik sa prostitute at huwag tayo magiging mapaghusga sa mga prostitute.
At kabadingan, yung mga bading, ano ang version nila ngayon ng Kristyanismo? Sabi nila si Isa alayhis salam kaya hindi raw nag-asawa kasi bading siya eh. Meron pa silang may palabas pa sila sa Netflix. Meron pa silang series. Hindi ko nga pinanood yun eh. Gusto ko sana panoorin kasi na-curious ako eh. Pero parang natatakot akong panoorin. Parang kasi parang tinatangkilik mo na yung panghahamak kay Isa alayhis salam. Binasa ko na lang yung buod nung palabas na yun sa Netflix. Yun talaga, pinalalabas silang bading si Isa alayhis salam. So, lahat ng kasamaan nila, inuugnay nila kay Isa alayhis salam. Kaya maraming itatanggi si Isa alayhis salam sa araw ng paghuhukom tungkol sa kanila. So itong yung Al-Ghamdi, yung kanilang angkan, nandun sila sa Taif. So taga-Taif din talaga yung Ghamidiyya. At yung Taif, kabilang sila dun sa mga actually, huli na mga nag-Muslim. Nag-Muslim sila ang Taif pagkatapos ng Fathu Makkah. Pagkatapos ng masakop ang Makkah. Actually, may mga kakilala ko sa Saudi, mga Al-Ghamdi apelyido nila, taga-Taif talaga sila. Taga-Taif. Actually, isa nga doon sa mga isa sa mga binalita na ng hijack ng eroplano doon sa World Trade Center. Al-Ghamdi yung apelyido nyo, mamaya mamalalaman natin taga doon pala talaga siya. O kung di man, yung kanyang mga ninuno ay taga doon. Wa yu'addu fi ahlil Hijaz wa kana min at-tujar fi zamanihi. So si Sakhar ay kabilang nga doon sa mga taga Hijaz kasi Hijaz din yung Taif kasama ng Makkah at Madina. At kabilang siya sa mga malalaking mga negosyante ng panahon niya. Ama qaul Tirmidhi bi annahu la yu'rafu li Sakhrin al-Ghamdi hadithun an Rasuli sallallahu alaihi wasallam ghayra hadal hadith fa mutaakkabun bi anna at-Tabarani qad rawa lahu hadithan akhar. So si Imam at-Tirmidhi bagaman isa lang ang naiulat niyang hadith na sahih mula kay Sakhar, yun yung isa koleksyon niya. Pero si Imam at-Tabarani may iba pa siyang mga naiulat mula kay Sakhar. Halimbawa, yung hadith, la tasubbul amwatu fatu'du. Huwag daw ninyong mumurahin ang mga patay dahil mapipinsala ninyo sila. O la tasubbul amwata fa tu'dul ahya. Huwag ninyong mumurahin ang mga patay dahil kapag minura ninyo yung mga patay ay pinipinsala din ninyo yung mga buhay. Yung buhay na tinutukoy dito yung mga kamag-anak nila na mapipinsala kapag minumura o hinahamak yung mga namatay nilang mga kamag-anak. So kabilang ito doon sa mga naiulat ni Sakhar. At yun nga, panghuli na aral mula sa hadith na ito, fahuwal kalamu an takhrijil hadith wa darajatihi. Yung sinabi ni Imam at-Tirmidhi na isa lang ang hadith na naiulat mula kay Sakhar, ito ay pagpapabatid niya lamang doon sa takhrij ng hadith, yung tungkol doon sa chain of narration ng hadith. Wala itong kahulugan na masama laban kay Sakhar. Actually, yung hadith nga, yung innamal a'malu binniyat, isa lang din naman yung nag-ulat nun eh. Si Omar lang ang nag-ulat nun. Si Omar. At maaaring meron pang ibang mga sahaba na isa lang talaga yung naiulat ng mga hadith na sahih mula sa kanila. Ngayon nga, faqad ruwiya hadal hadith min iddati turuq an adadim minas sahabati minhum Sakhar al-Ghamdi. Pero itong kay Sakhar al-Ghamdi, yung nga kay Omar, yung innamal a'malu binniyat, isa lang talaga siya nag-ulat nun mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero itong hadith mula kay Sakhar al-Ghamdi, bukod kay Sakhar al-Ghamdi, may iba pang nag-ulat mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin nito, yung hadith na innamal a'malu binniyat, isa lang ang nakarinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Omar lang. Pero itong hadith na ito, marami sila ni Sakhar al-Ghamdi, kabilang si Sakhar al-Ghamdi. Wa akhraja hadithuhu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Si Imam Ahmad, Abu Dawud at Tirmidhi, gandi si Nasai, Ibn Majah at iba pa, iniulat nila ang hadith na ito mula kay Sakhar al-Ghamdi, na pawang mga sahih, na ibig sabihin mapagkakatiwalaan talaga ang hadith na ito. Alhamdulillah. So ito yung
pangalawang aralin, o unang aralin pala. Ito yung unang aralin dito sa kainaman ng pagdating ng maaga sa mga pag-aaral. Alhamdulillah. Marami nga itong mga pakinabang. At hindi lang sa pag-aaral, sa lahat ng bagay. Sa sala, sa negosyo, sa trabaho, sa lahat ng mabubuting gawain, mainam ang dumarating ng maaga, inshallah. Tutuloy ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.